Okay, so our lecture will be Module 4, Search Engine Optimization and Analytics. Once again, good morning sa inyo. Wala gid kakaon ba? Luya ha, luya? So, focus muna tayo sa lecture. Later na yung mga gagawin nating task para mag-guide ko kayo. Okay, so first we will go our lecture search engine optimization. So in your own idea, what is search engine optimization or SEO? Kung parati yung naririnig, alam na yung mga freelancer, parati yan nakikita sa hinahanap ng mga clients, di ba? So ano yung SEO? In your own idea? Can give me an idea. Sige, ma'am. Yes. Optimizations of websites para sa Google. Pag-search search ranking ba? Kung mas madali bang makita yung website mo doon sa search engine ng sa mga search engine. So ano example ng mga search engine? Google, Bing, Yahoo, YouTube, pwede? Parang hindi. Ha? Meron na siya. Sa videos, para sa videos. Okay, so that's an example of search engine optimization. So, how can you optimize your website para mas madali siyang makita? Ano ba yung mga strategy na dapat nating gawin? May idea ba kayo? Ano pa? Okay, so search engine optimization. So yung mga dapat nating i-consider is indexing keywords, on-page and off-page, links, traffic, content, ranking, site architecture, and backlinks. So ayan yung mga kasali para ma-optimize natin yung ating website. Okay. So what is SEO or search engine optimization? Who can read? Si Sir Prince. Okay, so ano ba yung traffic? Hindi doon sa hindi dito sa sa Jensan sa dalan. So in search engine, ano ba yung traffic na tinatawag? Yes. Kung gaano karami yung mga user na magta-try access to your servers. So yan yung traffic na tinatawag. So yung tawag nito, yung focus ng search engine optimization is to increase the traffic to be or to get to your websites. So paano natin gagawin 'yon? Paano tayo mag-increase ng traffic or paano tayo makaka-inganyo ng mga users or clients to go to our websites? What do you think? No? Advertisement? Ano pa? Ads? Okay? Trends? Ano pa? Content? Ano pa? Yes, keywords. Ano pa? Hashtag. Yes, pwede. Okay, so meron tayong tinatawag na SEO audit checklist. So yan yung mga makikita or dapat nating i-consider when making SEO. Kasi yung SEO more on kasi yan. English talaga. Dapat marunong ka talaga in-depth in English, kumbaga. Dapat yung grade mo sa ESL is mataas. Kasi dapat yung mga English na gagamitin mo is correct grammar, correct yung mga usage ng pagkakapasunod-sunod ng mga sentence.
para mas lalong maintindihan yung laman ng mga content ng website mo. So we will check. So sa SEO audit checklist, first is the on-site analysis, which has health check, quality of content, and the architecture of your website. Next is competitive analysis. So usefulness, gaano ba ka-useful yung website mo? Traffic and link analysis. So meron yung mga geo, ang tawag nun? Para malaman mo kung sino yung pumupunta. Statistics doon sa website mo. So meron dyan sa YouTube. Yes, yung mga demographics na tinatawag. Para malaman mo, matrack mo kung ano yung age group or saan bang mga lugar patok yung website mo. Social media, through social media also you can gain traffic. Yan yung pinakamalaking medium to gain traffic, lalong-lalo na ngayon kasi ilang million users, billion users. Syaro bisag isa wala ka dami makuha. 'Di ba? That's one way to increase traffic. Yan yung kuminsan doon sa mga social media, nilalagyan nila ng mga clickbaits so that they can get traffic. So, may mga offers, ganun, advertisement, may mga free, ano pa, may mga discount. Yan yung mga considered as clickbait so that they can gain traffic in their website. Then, keyword search, keyword list. So, merong mga websites na magagamit nyo for free para makahanap ng mga tawag nito, mga keywords na pwedeng gamitin doon sa inyong mga websites, sa content, and then sa mga details na pwedeng yung gamitin, lalong-lalo na doon sa mga products if you have an e-commerce website. So ano ba yung mga dapat kong keywords, kung ari t-shirt yung binebenta ko, ano ba yung details or keywords na dapat kong ilagay doon sa description ng mga products or t-shirt ko. So you can research that in free doon sa mga websites na nagpo-provide ng mga keywords list. And then, grade the relevance of the keywords. So, meron kasing ranking din yung mga keywords. Kaya, pag-search mo kung minsan sa Google, clothes, di ba? Ano ba yung number 1 na lumalabas? Zalora? So, try nyo. Try nyo, search sa Google. Pag clothes lang. Ano yung lumalabas na first sa ranking? Ano? Dictionary? Maliban sa dictionary? Yes. Or try nyo clothes for sale. Sige. Shopee yung number 1. Shopee ba? Sige daw siya, baba. Zalora, di ba? Nike, Zalora, di ba? So, sila yung merong magagaling SEO na tauhan. So, magagaling sa SEO yung mga tauhan nila. Ibig sabihin, alam nila kung ano yung mga high grade na mga keywords na gagamitin if someone will search clothing or for sale na mga damit. So in SEO, hindi naman talaga natin na-focus ito, pero we will have a basic lang dito sa WordPress so that meron kayong idea kung paano gumagana yung SEO natin. So key areas for on-page optimization. Ano yung on-page optimization or on-page? From the word itself. Binigay ko na yung idea. So ano yung on-page? Ibig sabihin ng on-page. Sige daw. Up. Sure? Are you sure? Actually, when we say on-page, ibig sabihin nasa website mo or nasa page mo. Ibig sabihin that will rotate in your website itself. Yun yung mga links, mga pages mo within your website. So, meron din tayong tinatawag na off-page. Ibig sabihin yung mga outside links na ginagamit mo in your website. So, yan yung on-page and then yung off-page. So, now you know.
So key areas for on-page optimization is first is the quality of your content and then your architecture. So yan yung mga key areas para ma-optimize nyo yung SEO sa in your website pages. So yan yung dapat nyong i-consider. So dapat quality yung content nyo. Mayroon kayong writer kasi sila yung talagang marunong lalong-lalo na sa SEO. Marunong silang mag-create ng content na hindi lang basta-basta kinopy-paste or galing sa tawag nito, ChatGPT. So, meron talaga silang base na galing sa mga clients nila and then they write it as quality content. So, yan yung mga purpose ng mga writers, mga content writers. And then yung architecture naman, ibig sabihin yan is how your your pages, yung pagkakasunod-sunod ng mga pages and then your contents. So yan yung dapat nating tandaan para mas madaling ma-search or tumaas yung ranking ng on-page natin or yung website. So first is the on-page optimization. Second is key areas for off-page. So ano yung usefulness? So useful ba yung mga links na ginagamit mo, yung mga articles na outside your pages or your website? So dapat kumukuha kayo ng mga articles or links na relevant doon sa websites ninyo. For example, yung website mo is an e-commerce, di ba? Gagawa tayo ng e-commerce. And then, you have a product. And then, you focus on clothing, for example, yung pinaka-basic. So, kumuha ka ng article, bakit yung mga materials ng clothing mo ganun, di ba? So, dapat useful siya. And then, it gives information to your clients or your, tawag nito, magiging, consumers. Para may idea sila. Hindi lang mismo doon sa website mo and then, they can have more ideas kung ano ba yung mga saan ba gawa yung mga damit na doon na binebenta mo. So yun yung mga example ng useful na articles. And then yung mga links din with that kind of articles. So, ano yung first? On page and then off page. Okay, next. What do people look for online? For example, sa mga e-commerce, ano ba yung mga hinahanap? Lalo na pag yung tao bumibili. Discounts. So, ano ba yung example ng mga websites or mga e-commerce websites na mahilig sa discounts? Shopee, di ba? Lalong-lalo na if nakatutok sa date. For example, January 1 or January. Lalagay na yan 1-1, di ba? So, that particular strategy is useful or parang parang clickbait siya sa mga tao. Kasi sometimes they put that kind of strategy para mas mapadami yung bumili sa kanila. And also, nilalagay nila yung discounts nila sa kinsenas at saka katapusan. So, yan yung mga na-observe ko. Diba? So, yan yung mga strategy ng ibang mga e-commerce. Ano pa? Quality. Diba? Kagaya kanina, clothes for sale. Yung isa sa mga nangunguna is the Nike. Ibig sabihin maraming tao yung pumapurchase ng Nike products, lalong-lalo sa clothing nila. Bakit? Bakit kaya? May check? So, products of Nike are quality, di ba? Or has quality. Lalong-lalo sa mga shoes, di ba? So, marami ngayong na-addict sa mga lalong-lalo doon sa Nike Air, di ba? Air Jordan, Air Force One, ganun. So, sumisikat sila kaagad. Tapos, yung mga anak ni Lebron, puro Air Jordan, di ba? Hindi yung kanyang signature na mga products. So first, you must understand your buyer's search intention. So there are 3. Awareness,
consideration, and decision. First is awareness. So awareness is buyers are unaware of their problems or their solutions. Sometimes, hindi nila alam kung bakit sila nagsa-search ng isang bagay. So hindi pa nag-come up ng tawag nito, ng isang solution or problem sa kanilang sinesearch. So make your website that will make them aware. For example, you give them discounts katulad nga ng kanina, di ba? Magpo-post ka ng advertise, merong discount. So aware na sila. Pag nakita nila, kailangan ko ng sapatos pala, di ba? So kahit hindi pa nila nung paghawak nila ng computer, hindi 'yun yung focus nila, di ba? Kagaya ng tao. For example, nag-advertise ng Shopee, di ba? Oh, nakita mo. Hindi mo pala, kumbaga pa at the back of your mind, may kailangan kang isang bagay pero hindi 'yun yung priority mo. Pero pag nakakita kasi ng discount, di ba? Ng malaking discount, mapapabili ka talaga, di ba? So that's one thing. You make your consumers or buyers aware. So yun yung first strategy. Next is consideration. So after na aware na sila kung ano yung gusto nila, they will know what to consider, kung ano yung bibilhin nila, di ba? So nakita nila sa Shopee. What if mag-search ako sa Lazada, di ba? Mas malaki ba yung discount ko? So they will consider your website or punta sila sa ibang website para makabili or will have something na mas mataas na offer ng discount. And then, last is the decision. So, doon na sila magde-decide kung saan talaga sila bibili. So, yan yung buyer's intention. Dapat, you will understand kung ano yung in-offer mo to your research about kung ano ba yung dapat mong i-promote sa kanila, lalo-lalo sa mga consumers and your buyers. So, mimic the language that your buyer personas use. So first, identify the problem or a problem. Next is creating content, targeting people with the problem. And then last is recommend a solution in the content or the product service. For example, papasok na yung Pasko. Di ba? Ano ba yung problem ng mga tito, tita, ninong, ninang? Di ba? Regalo. Christmas party, di ba? Ano ba yung common? So, di ba? Kasi e-commerce website ka. So you will see to it that you can provide a solution with their problem. So ano ba yung gagamitin nating strategy? So ganun pa din, magbibigay tayo ng discounts or mag-offer tayo kung ano ba yung mas magandang iregalo this Christmas. So creating content that target people with that problem. So yun na yung approach natin. Magpo-post tayo ng maraming discounts, lalo na gadgets, di ba? So yung mga Pilipino is fond of buying gadgets. So kung minsan, mas gusto pa nila yung ireregalo nila, di ba? Bumili sila ng regalo, akala nila na gusto nung matatanggap nila pero at the back of their mind, yun yung gusto nila. So naka-experience na ba kayo yan? Hindi pa? Kung minsan kasi pag naghahanap ka ng regalo, first that comes in your mind kung ano yung gusto mo, di ba? Yun yung basis mo. So ito yung mga gusto ko. Sana magustuhan niya. Di ba? Yan yung mga common. Yes. And then, e-commerce website, you recommend a solution. So ano ba yung mga searchable na popular doon sa Facebook, di ba? Yes, buy one take one, buy one take all, di ba? So ganon yung kagaya doon sa Manginasal kagabi. Buy two take one, di ba? But yung promo nila is Tuesday and Thursday lang. So naka-timing kami, nakatsamba. So Tuesday man kapon. So yun, kumbaga pa yun yung recommendation na tinatawag for their solution. Next, use searcher intent. So first is make a list of keywords your buyer's persona would search for. Siyempre dapat you will know your niche. Kung ano ba yung gusto mong i-provide ng mga products and services. So, and then search the most common or yung high ranking ng mga keywords para doon sa niche mo or yung mga binibenta mo. Next, expand the list by searching the web for alternative. So kung minsan, merong mga words na alternative para doon sa mga sinesearch. Lalong-lalo na
pag mahahaba, di ba? Yung mga tao kasi medyo tamad. So, one word lang yung ginagamit nila sa search para mas ma-filter ng website mo. Kahit na hindi yun yung priority na keyword, meron kang alternative. So, sa website mo pa rin sila mapupunta. Next is expand the list by searching. Oh, same lang. And then, decide which keyword you have the best opportunity to rank for. So, ano ba talaga yung pinakagamit na keyword? So, keyword din kasi is crucial, lalong-lalo na sa SEO. So, yan yung basis talaga ng search engine optimization, the keywords. Okay, so this is our strategy na gagamitin. So, do keyword search. Yan yung first. Second is create content around your keywords. So, sinabi na natin yan. Then, optimize content around a primary keyword. So, paano ba natin ma-optimize yung content natin doon sa keyword na nahanap natin? And then, promote your content by advertising. So, yan na. Diyan na pumupunta yung advertisement. And then, yung mga clickbaits sa social media. And then, last is earn links to your content. So, yan na yung mga links na gagamitin for your clickbaits. So, from Facebook, papunta doon sa e-commerce na website mo. And then last is, that will go on your SEO. So, yan yung strategy in search engine optimization. So, keyword search. How important is keyword search? What do you think? So, kasi, pag narinig natin yung SEO, keyword kasi lahat yung pumapasok sa atin, di ba? So, ano ba yung mga common and parating ginagamit na keywords, lalong-lalo na pag nagsisearch ang isang tao. So, dapat, we will consider that and alternative words para mas madaling mahanap yung website natin. And then, pumasok siya sa pinakamataas na rank. So, targeting the right keywords. So, why do some keywords work better than others? Who can read? Sige, sir. Nagtulog ka man sa akin. Okay. So, there are 6 terms. So, first is brand term. So, yan yung mga, kumbaga pa, alam na talaga yung gusto nila. Brand na yung hinahanap, hindi na yung product, di ba? Pero yung mga medyo gusto ng mga alternatives, doon sila sa product terms ang gusto nila. Next is, after that, competitor term. So, ano ba yung mostly ginagamit ng mga competitor? Or ano ba yung mga competitors niya sa kanyang e-commerce? And then, complementary product term. What does it mean? So, these customers are looking for something that goes with that you sell, with what you sell. They aren't directly in the market for your products, but might be reminded that they need it too. So, yan yung mga complementary or alternative sa mga products na gusto nilang bilhin. And then last is the audience term. These words that aren't covered in the other categories, but might be typical for the people or of the people that you are targeting. So if you think busy moms buy brand H honey or people who want natural products, then you could develop a list of other terms those people might search on. So, ganyan ka-importante yung mga keyword alternatives. And then, we have 4 main parts of SEO. So, what are those? Yes. Title. Ano ba yung title? For example, may product ka. Ano ba yung title? Title ng product. Ano ba yung title ng product? Bench.
Your title or title of the product, it means that it is the product itself, kung ano yung pangalan ng product. The body, it means kung pa yung body, it's the definition or description of what your product is. URL. Yes. Link, it can be off-site or on-page or off-page links. Meta tags. Yan yung hashtag, for example. Hashtag can also be called meta tags. And then yung @ signs. Diba? Yes. So title, H1 or header with product name. So yan yung makikita natin sa title. And then secondary keywords. So in your title, for example, you will buy shoes. Pangalan ng shoes mo, pare, Nike Air Force 1. Then gusto mo pa mas tumaas yung ranking niya. Quality. Next, affordable. So mga ganun. Para pag-search ng mga ganong keywords, lalabas ka agad, 'di ba? Pag-search ng Nike and then affordable, so pasok, 'di ba? Next, according to survey, people tend to click the titles with number in it. So make sure if you are putting numbers, siyempre yung may mga discount, 'di ba? Higher the discount, higher the traffic or the people that will go into your website. So it is good practice to input a number in the title tags. And then 3, include the primary keyword phrase in your title. So ganun yung dapat nating tandaan in the title. So itatry natin yan mamaya. Next is the body. H2 header or body, product name, secondary introduction, paragraph, approximately 50 words. Don't, tawag nito, huwag niyong bombahin ng text lahat doon sa product description or the body. Kasi yung mga tao hindi mahilig magbasa. Mas mahilig sila doon tingnan yung image. So kagaya din ng graphics design. Then bullet points, lalong-lalo na sa mga features. Kung ano ba yung features ng product mo. Cotton, 100%, di ba? Quality, affordable, mga ganun. And then, closing paragraph, approximately 50 words. So don't, kung mga ayaw mo lapas sa 50. 50-50. Bale, may muna siya 100 or 150. And then, kung minsan meron, product video. Diba sa Shopee meron na? Nag-update sila nung last time. Kasi yung unang mga Shopee or yung unang version ng Shopee, puro pictures lang. So, mas maganda pag may video kasi consumers can see the product 3D. Or makikita nila kung paano suotin yung product. Makikita nila kung maganda pa pag nasuot na, di ba? Or pag yung 360, makikita nila. Bakit naman kung ganitong side, di ba? Tapos pag ganitong side, tapos ganitong side. So pag may video, mas makikita talaga nila yung actual product. And then, media, in showing the product, lalong-lalo na doon sa mga, for example, shoes. Ano ba dapat yung makikita lang? Para mas makaka-clickbait ka ng mga tao. Siyempre may brand, di ba? And then, product. Yung product and then yung brand. Ano pa? Price. Pwede. Ano pa? So do you think the more detailed in your product, details in your product, the more it is effective? Are you sure? Kasi merong rule sa graphics design, lalo na pag nagde-design ka ng mga e-commerce na product. So the rule is the lesser the better. So sometimes lesser details mas premium tingnan. So mas professional siya. Pero sometimes naman talaga hindi maiwasan, lalo na tayong mga Pilipino, di ba, maarte tayo. Pag maraming design, clickbait, click na yun. Di ba? But if we are competing against other countries, so as I experience, mas gusto nila ng simpler lang. The simpler, the more premium it looks, the better. So hindi nila gusto yung mga maraming design, maraming tags, maraming tawag nito,
labels na nilalagay doon sa pictures ng kanilang mga product. So pag kasi for example, doon sa isa kong client sa Australia, yung e-commerce nila is nagbebenta sila ng products ng furniture, mga upuan. So yung na-observe ko talaga is pictures lang. Pictures lang talaga, 360 na picture, paikot lang. And then color, may iba't ibang color ng products. Yun lang. Hindi sila naglalagay ng mga price, brand, or something na background ng products. Plain lang talaga. So yun yung mga na-observe ko while working freelance with web developing, lalong-lalo sa mga e-commerce, sa mga products. Mas gusto nila yung simple lang. Kumbaga pa yung focus lang talaga is on the product. So matatry nyo yan if you will have a client, lalo-lalo sa Australia, yung mga taga-Australia. Stricto kasi sila masyado. And then next, yung mga taga-US. Medyo meticulous din sila, pero mas gusto nila yung mga premium looking. Yung simple lang din. Pero medyo hindi sila kagaya ng taga-Australia na mas simple lang ang gusto ng mga taga-Australia. Pero pareho lang sila mga demanding. Yes. Yan yung sa experience ko. Next is the URL. So, yung domain mo, syempre, lalagay mo doon. Lalo na pag nag-promote ka sa ibang, lalo na sa mga social media websites. Syempre, yung domain mo. Yung post ng domain. Or yung post ng product mo. Kung ano yung link. And then, yung subfolder, lalo na yung specified na talaga papunta doon sa product. Kasi, yung post name, hindi lang yan yung product mo na hindi naman siguro isang damit lang yung product mo, di ba? So, for them to have also options. Para kung hindi nila makita yung gusto nila doon sa isang damit na yon, so they can have options, many options sa product mo. Kaya merong mga subfolder or yung sa mga sublink na tinatawag. And then last is the meta tags. So, it supports your title further to urge visitors to click on your link. So, you can use link shortener. Ano ba yung mga link shortener natin? Bit.ly. Ano pa? Tiny URL. Diba? Pero yung tiny ba yun? Tiny URL, may bayad ba yun? O yung Bit.ly? O, yung tiny URL, yung free. Yung Bit.ly, meron niyang bayad. Kasi parang may limit ka lang, two links lang ata daily. So you can use that to shorten your link. Pangit naman kasi pag medyo masyadong mahaba yung link na ilalagay mo doon sa social media post mo, di ba? Wala bang link, babi nila, virus na or something na suspicious websites. So you can use that as link shortener para ma-promote niyo yung website niyo in your social media platforms. Kasi yan yung gagawin natin in your 7-day campaign. So meron din tayong 7-day campaign. We will post also in your social media account. Mag-schedule tayo ng post for 7 days. Yes, ulit na naman. So, ganun talaga sa training ng digital jobs. So, meron talagang social media posting lalo na sa 7-day campaign. So, we will use Facebook lang and then Instagram. Kasi iba na yung Twitter. X na yung Twitter. So, wag na natin hanapin yung X, di ba? Hayaan na natin si X. Okay, so questions. Okay, sir. I think Twitter is kind of like Instagram. Yes, more on text-based, and then you can also add GIF and images. Pero mas marami kasing users sa Facebook. Lalo na dito sa Philippines. But in some other countries, they prefer Instagram. Lalo na sa US. Makita yung mga videos, lalo na yung mga nagpa-prank or something na can I have your Instagram? Hindi sila humingi ng Facebook. May Instagram talaga. Kaya masikat sa kanila yung Instagram. Kaya yun yung gagamitin nating platform. Facebook to target the Philippine clients and Instagram to target overseas or ano ba. Question?
Yes, we will. We will your Google AdSense. Tawag ito, i-set up din natin yan.